Yan. Ako ba yung gago for breaking up with my boyfriend after he made zero effort on my birthday? Next. Petty nito. Tingnan lang natin. Let's give into the pettiness. Sandali lang. As the title says, I, F26, and my boyfriend, malamang, M28, just broke up recently. Weeks prior, hindi na talaga kami okay kasi nagsisinungaling siya sa akin. Husgahan na lang natin, yes! Weeks prior, hindi na talaga kami okay kasi nagsisinungaling siya sa akin. Old issue na to. And we went no contact for a week. Wow, grabe naman yung social distancing nyo. I told him na I needed time to process things kasi paulit-ulit na lang yung problema namin. He agreed. Pero patuloy-tuloy pa rin siya sa pag-update kahit hindi ako nagre-reply. Come my birthday, he greeted me at 12 a.m. Natuwa naman ako kasi sakto talaga, lol, bare minimum. I'm not in the place to question somebody's bare minimum, okay? But, okay. I responded kasi aside from it being my birthday, ayoko na rin patagalin yung no contact namin. Though hindi pa rin naman napag-usapan yung issue, which I understood kasi wrong timing nga naman on my special day. Oh, nag-update naman siya, di ba? Morning pa lang hanggang afternoon, I was waiting and hoping he'd drop by or at least do something simple. Hindi totoo yan. Pero buong araw busy siya sa paglalaro ng computer games. Priorities! To think na kagagaling lang namin sa no contact pero hindi ko siya makausap ng maayos kasi delayed lagi replies niya. Dahil in-game nga. And he didn't even bother asking if I had plans for the day na para bang nakalimutan niya kung anong meron. Sobrang sumama loob ko. That night, wala kang something for me today, baby? Haha. Oh, passive-aggressive! Passive-aggressive ang atake. I admit nakakahiya na nagtanong pa talaga ako. Pero I wanted him to realize na I was hurt. Tumawa lang siya and said, nabili ko na raw kasi yung dapat niyang bibilhin. I said, kaya wala na lang. Haha, okay. For reasons na lang sinagot niya. Flashback! May plano siya to book as an Airbnb for my birthday. Daw kasi gusto niya mag-relax lang kami. Pero never na yun binanggit ulit nung nagka-problem kami, so I let it go. Still, I was low-key expecting na kahit simple gesture lang, especially since may pinagdadaanan din kami. Gusto ko lang makita na may effort siya. Pero sobrang nalungkot ako na wala talaga. Never naman ako nag-ask or nagpabili ng kahit ano all throughout our relationship. So he knows na ma-appreciate ko kahit small effort lang. Hindi niya man lang ako naisip puntahan or say sorry kung bakit wala siyang nabigay kasi maiintindihan ko naman. What hurts the most? Kahit time niya lang sana ibigay niya sa akin pero nilaan pa rin niya sa ibang bagay. Same thing. Ano ba to? Ungkata ng nakaraan. Last month lang to. Tapos ngayon last year na. Ano ba ate girl? Diyos ko. Last month na naging last year. Sana man lang. Nila 6 months mo bago mo i-last year. Rough patch din kami noon and hindi niya ako binate. Kinabukasan lang siya nag-greet ng belated happy birthday. And that's it. Pero hindi ko na ginawang issue. Ayoko na sana i-big deal. Kasi sa iba, maliit lang na bagay. Pero for me, showing no effort at all on your partner's supposed special day speaks volumes. I talked to him about it that night and ended things with him. The next day, nagyaya pa siya na mag-coffee kami sa Tagaytay pero hindi na ako pumayag kasi halatang last minute plan. So, ako ba yung gago for leaving my boyfriend kasi wala siyang pinrepare for my birthday? So, ito na yung mga sabi dito, that night lang. GG ka. Gago ka. DKG, di ka gago. WG, walang gago. LKG, lahat kayo gago. Parang feeling ko lahat sila gago. Feeling ko. Sa akin, yun yung opinion ko ha. Opinion ko is, lahat kayo gago. Kasi girl, okay,
birthday mo. Binati ka naman ng 12. Kaya naman siya, parang feeling ko lang. So, pumasok yung birthday niya. Binati siya ng 12 a.m. So, natuwa naman daw siya. Pero, prior to her birthday kasi, hindi na sila nag-uusap. Nag-no contact sila. Nag-agree si kuya. Ayan o, nag-agree pero tuloy-tuloy pa rin siya mag-update kahit hindi na ako nagre-reply. So, nagre-reach out pa rin si kuya kay ate kahit hindi siya nagre-reply. So, nung birthday na ni ate girl, binati naman siya ng 12 a.m. Although naiintindihan ko yung pinagagalingan ni kuya kasi hindi rin niya alam kung anong gagawin niya. Kasi no contact nga sila eh. Bati na ba sila? Pwede na bang kausapin si girl? Kasi nga, hindi nga nagre-reply, di ba? Hindi nga siya nagre-reply. Di ba? So, kumbaga, effort to, actually. Kasi kahit pumayag siya na mag-no contact kayo for a week, nagbibigay pa rin siya ng effort na mag-update, bumati sa'yo. Pero sa posisyon niya rin kasi, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Magso-surprise ba siya? Baka mamaya ma-turn down. Alam niya naman yung mga tao, medyo takot sa rejection din kasi. So, madaling mapanghinaan ng loob ang mga taong parang, paano kung hindi ka pansinin? Paano kung hindi... Kasi baka mamaya nung binati niya si girl, hindi rin nag-reply. Ay, nag-respond daw siya. I responded kasi aside from it being my birthday, ayoko na rin patagalin yung no contact namin. Though hindi pa rin namin napag-usapan yung issue, which is, I understood. So parang medyo nag-contact na sila ulit. I mean, nag-usap. Yung ganong contact. Usap. Ano lang si kuya, nahihirapan siyang basahin kung anong gusto ni ate girl. Si ate girl, marami lang talaga siyang gusto sa buhay niya. Marami siyang standards. And girl, hindi lahat ng tao bumabati ng 12 a.m. para sa birthday mo. Pwede ka nilang batiin any time of that day. Medyo magdadamdam ako ng konti kung binati niya ako the day after. Ngari, si Nels, binati niya ako on the 27th. Ba't mo ako binabati ng 27 at 26 ang birthday ko? Pwede ko siyang ganunin. Tapos, parang sabi ko sa kanya, nakalimutan mo na. Pwede ako pabebe chum-chum. Ba't nakalimutan mo naman yung birthday ko? Ganon. Pwede ako magpabebe ng slight. Pero kung binati ka naman on 12 a.m., girl, ayoko sa mga ganyang tao. Di alam ko ano talaga gusto. More than a year na pala punyeta BF niya. Sana yun nga parang feeling ko din parang tinolerate niya rin. Alam mo yung kasabihan na you deserve what you tolerate. Pero it's not applicable all the time. Pero parang masyado lang siya maraming hinihingi. Maraming dinidemand. Tsaka marami lang siyang expectations. Yun talaga yung panira talaga yung expectations. Kasi ine-expect niya na magso-surprise si kuya, alam mo yun, para susuyuin siya, ganon. Hindi. Nag-com shop, tapos sasama loob mo. Hindi pa naman pala talaga kayo okay. Tapos nag-expect ka sa kanya. Malay mo stress kasi naglalaro nga ng computer games. Kaya sabi nila, tsatain mo o kaya be in a relationship with somebody who can understand your hobbies. Hindi man totally ma-convert mo sa hobbies mo, pero yung kaya kang intindihin sa hobbies mo. Parang yun nabasa ko dati na nagreklamo na yung BF niya kasi hindi siya minamay day kaya iniwan niya. Nakakainis, may pa-my day. Ba't kailangan pa ng ipa-my day? Masyado naman kayong hangal na hangal sa social media. Social media. Ayaw daw gawin ni ate mong big issue pero nakasulat yan kay Kuya Guard. Nakalagbook, masyadong pa-baby shit. Totoo. Lipat na tayo bago tayo ma-high blood dyan.